Ang kayamanan ay hindi laging dumarating na may ingay. Minsan, ito'y kumikilos ng tahimik, nakatago sa likod ng pagtitiyaga, disiplina, at mga paghahandang hindi nakikita ng iba. Habang marami ang maingay na hinahabol ang tagumpay, may ilan na pinipiling tumanggap nito ng payapa. Ayon sa sinaunang karunungan ng Feng Shui, may mga sandali kung kailan ang enerhiya ng pera ay nagbabago sa paraang hindi napapansin ng karamihan. Sa mga panahong ito, tanging ilang piling zodiac signs lamang ang likas na nakaayon sa nakatagong swerte sa kayamanan. Hindi ito bigla ang sugal o mga shortcut, kundi kasaganahang unti-unting binubuo sa ilalim ng ibabaw, naghihintay ng tamang sandali upang lumitaw. Kung kabilang ka sa isa sa mga senyas na ito, ang tila pagkaantala ay maaaring perpektong timing pala. Sa sinaunang aral ng Feng Shui, ang kayamanan ay hindi isang bagay na hinahabol, ito ay isang bagay na inaayonan. Ang pera ay sumusunod sa enerhiya, intensyon, at tamang panahon, kumikilos sa mga tahimik na padron na hindi napapansin ng karamihan. May mga yugto ng buhay na nakalaan para sa pagkatuto at pagtitiis, habang ang iba naman ay para sa gantimpala. Ang nagpapalakas sa mga sandaling ito ay hindi lamang swerte, kundi pagiging handa. Maraming tao ang nagsisikap ng matagal nang hindi agad nakikita ang resulta, hindi nila namamalayang ang kanilang mga pagsusumikap ay iniipon, hindi sinasayang. Itinuturo ng Feng Shui na kapag ang panloob na disiplina ay nagtagpo sa tamang siklo ng enerhiya, nagsisimulang magbukas ang mga nakatagong pintuan. Dumarating ang mga oportunidad ng banayad. Nagiging mas malinaw ang mga desisyong pinansyal. At ang pag-usad, na dati mabagal, ay nagsisimulang dumaloy ng magaan. Hindi ito tungkol sa biglaang mga himala, kundi sa pagkilala sa sandaling ang universo ay huminto sa pagsubok sa iyo at nagsimulang sumuporta. Para sa ilang piling zodiac signs, ang pagbabagong ito ang hudyat ng paggising ng tahimik, ngunit makapangyarihang enerhiya ng kayamanan. Bakit umiiral Vanye, nakatagong swerte ay kayamanan? Ang nakatagong swerte sa kayamanan ay bihirang maunawaan dahil hindi ito nagpapakilala. Hindi ito dumarating sa anyo ng biglaang kasikatan, mainay na tagumpay, o dramatikong pagbabago sa magdamag. Sa halip, ito ay tahimik na lumalago, madalas sa mga panahong ang buhay ay tila mabagal, hindi patas, o walang dalaw. Itinuturo ng karunungan ng Feng Shui na ang enerhiya ng kayamanan ay maaaring manatiling tulog, naiipon sa ilalim ng ibabaw habang hinuhubog ng isang tao ang pagtitiyaga, disiplina, at panloob na katatagan. Ang tila pagkaantala ay kadalasan paghahanda pala. Maraming tao ang sumusuko bago pa man magsimulang gumalaw ang nakatagong enerhiyang ito. Inaakala nilang walang nangyayari dahil wala silang nakikitang pagbabago. Ngunit sa totoo lang, binubuo na ang pundasyon, hinahasa ang mga kakayahan, pinipino ang mga desisyon, at pinatitibay ang loob. Pinapanigan ng nakatagong swerte sa kayamanan ang mga patuloy na humaharap sa buhay kahit walang palakpak o pagkilala. Pinipili nito ang mga natutong pairalin ang pagpipigil kaysa padalos-dalos na kilos at linaw ng isip kaysa desperasyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong tila biglang nagiging matagumpay mula sa wala. Ang katotohanan, hindi kailanman biglaan ang kanilang pag-angat, hindi lang ito nakita ng iba. Ipinaliliwanag ng Feng Shui na kapag ang panloob na enerhiya ng isang tao ay umayon sa panlabas na daloy ng oportunidad, natural na tumutugon ang pera. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pag-akit. Para sa ilang piling zodiac signs, lalong lumalakas ang pagkakahanay na ito, na nagbibigay daan upang ang matagal ng nakatagong potensyal sa pananalapi ay tuluyang lumantad sa liwanag. Paano pinapagana ng Feng Shui ni enerhiya ng kayamanan? Hindi tinitingnan ng Feng Shui ang kayamanan bilang isang bagay na hiwalay sa buhay ng tao. Para dito, ang pera ay enerhiya, tumutugon, sensitibo, at malalim na konektado sa paraan ng paggalaw ng isang tao sa mundo. Kapag ang enerhiya ay nahaharangan ng takot, kalituhan, o pagkainip, nahihirapan ang kayamanan na pumasok. Ngunit kapag naibalik ang daloy, kusang tumutugon ang kasaganaan. Ito ang dahilan kung bakit may dalawang taong parehong nagsisikap, ngunit magkaibang-magkaiba ang nagiging resulta sa pananalapi. Ayon sa karunungan ng Feng Shui, nagsisimula ang pag-activate ng kayamanan sa loob ng sarili. Nagsisimula ito kapag tumigil ang isang tao sa pilit na pagkuha ng resulta at sa halip ay iniayon ang kanyang mga kilos sa linaw ng isip at malinaw na layunin. Ang ganitong pagkakahanay ay dahan-dahang binabago ang paraan ng pagdedesisyon. Nagiging mas kalmado ang mga pagpili. Ang mga panganib ay nagiging kalkulado sa halip na emosyonal.
Ang mga oportunidad na dati tila hindi nakikita ay biglang lumilitaw, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang pananaw. Itinuturo rin ng Feng Shui na napakahalaga ng tamang panahon. May mga sandaling kaunti lang ang bunga ng pagsisikap, at may mga pagkakataong ang maliliit na hakbang ay lumilikha ng malakas na momentum. Sa mga panahong nakaayon ng enerhiya, iba ang kilos ng pera. Mas mabilis itong gumagalaw, mas matagal nananatili, at mas madaling dumami. Para sa mga zodiac signs na ang enerhiya ay tumutugma sa mga siklong ito, nagbubukas ang mga pintuan ng pananalapi ng walang hirap. Hindi ito mahika, ito ay pagkakaisa. Kapag ang personal na enerhiya ay sumabay sa universal na ritmo, hindi na lumalaban ang kayamanan. Tumutugon ito. Zodiac sign #1, yan ay tahimik ay tagapagbuo. Ang zodiac sign na ito ay hindi kailanman naging maingay pagdating sa tagumpay. Habang ang iba ay humahabol sa mabilisang panalo o agarang pagkilala, pinili ng senyas na ito ang pagtitiis. Ang kanilang paglalakbay ay minarkahan ng responsibilidad, pasensya, at mahahabang panahong tahimik na pagsusumikap. Madalas, pasa nila ang mga bigat na hindi lang para sa sarili, mga inaasahan ng pamilya, pressure sa pananalapi, o ang pangangailangang maging matatag kahit walang nakakakita. Sa paningin ng iba, tila mabagal ang kanilang pag-usad. Ngunit itinuturo ng Feng Shui na ang mabagal na paglago ang lumilikha ng pinakamatibay na pundasyon. Para sa senyas na ito, ang kayamanan ay laging nakatago sa disiplina. Natutunan nilang pangasiwaan ng maingat ang mga yaman, ipagpaliban ang pansariling luho, at magtayo ng paisa-isang hakbang kahit kulang ang gana. May mga sandali ng pagdududa, mga panahong kinukwestiyon nila kung may patutunguhan ba ang kanilang mga sakripisyo. Ngunit nagpatuloy sila, hindi dahil madali, kundi dahil kinakailangan. Nagigising ang nakatagong swerte sa kayamanan para sa senyas na ito kapag ang pasensya ay tuluyang nagtagpo sa oportunidad. Pinapanigan ng enerhiya ng Feng Shui ang mga may respeto sa istruktura at tamang panahon at taglay ng zodiac sign na ito ang parehong katangian. Kapag dumating ang kanilang pambihirang tagumpay sa pananalapi, hindi ito guguho sa ilalim ng pressure. Mananatili ito. Ang pera ay nananatili, lumalago, at dumadami dahil ito'y itinayo sa karunungan, hindi sa padalos-dalos na kilos. Ang dating pakiramdam na tila hindi sila napapansin ang siyaring dahilan kung bakit ang kanilang tagumpay ay mas tumatagal kaysa sa iba. Zodiac sign #2, yan estratehikong nag-isip. Ang zodiac sign na ito ay matagal nang nakakakita ng mundo sa ibang pananaw. Habang ang iba ay kumikilos batay sa emosyon, ang senyas na ito ay humihinto upang magmasid. Sinusuri nila ang mga padron, tinataya ang mga posibleng resulta, at nag-iisip ng ilang hakbang sa hinaharap. Noong una, ang pagiging maingat na ito ay maaaring tila isang kahinaan. May mga oportunidad na lumagpas, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil naghihintay sila ng katiyakan sa isang mundong puno ng kawalan ng kasiguruhan. Ngunit itinuturo ng Feng Shui na ang karunungang nakukuha sa masusing pagmamasid ay hindi kailanman nasasayang. Pinapanigan ng nakatagong swerte sa kayamanan ang senyas na ito dahil sa kanilang kakayahang makaramdam ng tamang timing. Hindi nila hinahabol ang bawat oportunidad, hinihintay nila ang tama. Sa paglipas ng panahon, nabubuo sa kanila ang isang panloob na kumpas na gumagabay sa mga desisyong may pamatagalang halaga. Ang mga pagkakamali sa nakaraan ay nagiging datos, hindi pagsisisi. Ang bawat pagkadapa ay hinahasa ang kanilang paghatol at pinapatalas ang kanilang instinktong pinansyal. Kapag umayon ang enerhiya ng Feng Shui para sa senyas na ito, ang linaw ng isip ang nagiging pinakamalakas nilang sandata. Ang mga desisyong pinansyal ay nagiging kalmado sa halip na puno ng stress. Ang mga pamumuhunan ay ginagawa ng may kumpiyansa, hindi takot. Lumalago ang kayamanan hindi sa pamamagitan ng sugal, kundi sa pamamagitan ng katumpakan. Ang tila swerte sa paningin ng iba ay tunay na bunga ng kasanayan. Dumadaloy ang pera patungo sa zodiac sign na ito dahil nirerespeto nila ang ritmo nito, alam nila kung kailan kikilos, at higit sa lahat, kung kailan maghihintay. Zodiac sign #3, yan ay matatag na kaligtas. Ang zodiac sign na ito ay kilalang-kilala ang hirap. Hindi naging madali ang kanilang landas, at ang kayamanan ay hindi kailanman kusang dumating. Sa katunayan, may mga panahong pakiramdam nila'y mas marami pang kinuha ang buhay kaysa ibinigay. Mga pagkatalo sa pananalapi, naudlot na mga plano, at paulit-ulit na pagsisimula muli ang humubog sa kanilang paglalakbay. Ngunit ito ang ibinubunyag ng Feng Shui, ang katatagan ay isa sa pinakamalalakas na magnet ng enerhiya ng kayamanan.
Bawat pagsubok na dinaanan ng senyas na ito ay humasa sa kanilang lakas at nagpatalas sa kanilang kamalayan. Hindi tulad ng iba na bumibigay sa pressure, natutunan ng zodiac sign na ito kung paano mabuhay. Nag-adjust sila. Muling bumangon. Ang bawat pagbagsak ay nagturo sa kanila kung ano ang hindi na dapat ulitin. Sa paglipas ng panahon, nabuo sa kanila ang isang matibay na panloob na katatagan, isang katangiang malalim na tinutugunan ng pera. Ang nakatagong swerte sa kayamanan ay lumalago sa mga taong kayang humawak ng kasaganaan nang walang takot na mawala ito, at ang senyas na ito ay sapat nang nakaranas ng pagkawala upang manatiling nakatapak sa lupa. Kapag na-activate ang enerhiya ng Feng Shui para sa zodiac sign na ito, hindi na marupok ang pakiramdam sa pera. Dumarating ang mga oportunidad na nagbibigay gantimpala sa pagtitiis, hindi sa bilis. Ang suporta ay dumarating mula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang dating tila parusa ay nagiging paghahanda. Ang kanilang kayamanan ay hindi binubura ang nakaraan, pinararangalan ito. Bawat barya ay may dalang enerhiya ng kaligtasan at pagtibay, dahilan upang ang kanilang tagumpay ay maging mayaman sa damdamin at matatag sa pananalapi. Hindi ito swerte na ipinanganak sa ginhawa, kundi kasaganahang inani sa pamamagitan ng tibay ng loob. Zodiac sign #4, yan ay likas magnet. Ang zodiac sign na ito ay likas ng may magaan na koneksyon sa mga oportunidad. Kahit sa gitna ng mahihirap na panahon, tila may mga pintuang nagbubukas, sapat upang magpatuloy sila sa pag-usad. Natural na nahihila ang mga tao sa kanilang presensya, hindi dahil sinusubukan nilang magpahanga, kundi dahil ang kanilang enerhiya ay mainit, at madaling tumanggap. Kinilala ito ng Feng Shui bilang magnetic flow, ang kakayahang makaakit ng mga yaman sa pamamagitan ng pagkakahanay, hindi ng pamimilit. Noong nakaraan, maaaring hindi lubos na pinagkatiwalaan ng senyas na ito ang sarili nilang swerte. Bawat pagsubok na dinaanan ng senyas na ito ay humasa sa kanilang lakas at nagpatalas sa kanilang kamalayan. Hindi tulad ng iba na bumibigay sa pressure, natutunan ng zodiac sign na ito kung paano mabuhay. Nag-adjust sila. Muling bumangon. Ang bawat pagbagsak ay nagturo sa kanila kung ano ang hindi na dapat ulitin. Sa paglipas ng panahon, nabuo sa kanila ang isang matibay na panloob na katatagan, isang katangiang malalim na tinutugunan ng pera. Ang nakatagong swerte sa kayamanan ay lumalago sa mga taong kayang humawak ng kasaganaan nang walang takot na mawala ito, at ang senyas na ito ay sapat nang nakaranas ng pagkawala upang manatiling nakatapak sa lupa. Kapag na-activate ang enerhiya ng Feng Shui para sa zodiac sign na ito, hindi na marupok ang pakiramdam sa pera. Dumarating ang mga oportunidad na nagbibigay gantimpala sa pagtitiis, hindi sa bilis. Ang suporta ay dumarating mula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang dating tila parusa ay nagiging paghahanda. Ang kanilang kayamanan ay hindi binubura ang nakaraan, pinararangalan ito. Bawat barya ay may dalang enerhiya ng kaligtasan at pagtibay, dahilan upang ang kanilang tagumpay ay maging mayaman sa damdamin at matatag sa pananalapi. Hindi ito swerte na ipinanganak sa ginhawa, kundi kasaganahang inani sa pamamagitan ng tibay ng loob. Zodiac sign #4, yan ay likas magnet. Ang zodiac sign na ito ay likas ng may magaan na koneksyon sa mga oportunidad. Kahit sa gitna ng mahihirap na panahon, tila may mga pintuang nagbubukas, sapat upang magpatuloy sila sa pag-usad. Natural na nahihila ang mga tao sa kanilang presensya, hindi dahil sinusubukan nilang magpahanga, kundi dahil ang kanilang enerhiya ay mainit, at madaling tumanggap. Kinilala ito ng Feng Shui bilang magnetic flow, ang kakayahang makaakit ng mga yaman sa pamamagitan ng pagkakahanay, hindi ng pamimilit. Noong nakaraan, maaaring hindi lubos na pinagkatiwalaan ng senyas na ito ang sarili nilang swerte. Kinu-question nila kung bakit may mga panahong tila madali ang lahat, at bigla ring nawawala sa iba. Ang hindi nila namalayan ay ang kanilang enerhiya ng kayamanan ay labis na tumutugon sa kapaligiran at sa balanse ng emosyon. Kapag sila'y stressed o magulo ang isip, humihina ang daloy ng pera. Ngunit kapag kalmado at malinaw ang loob, kusang lumalapit ang kasaganaan. Nagigising ang nakatagong swerte sa kayamanan para sa zodiac sign na ito kapag tumigil sila sa paghahabol at nagsimulang magpahintulot. Sinusuportahan sila ng Feng Shui sa pamamagitan ng mga koneksyon, tamang pag-uusap sa tamang sandali, at mga biglaang pagbubukas na tila aksidente lamang. Dumarating ang pera sa anyo ng mga tao, ideya, at mga sandaling eksaktong nakaayon. Sa paningin ng iba, parang purong swerte ito. Ngunit sa katotohanan, ito ay enerhiyang nasa pagkakaisa.
Kapag pinagkakatiwalaan ng senyas na ito ang kanilang intuisyon at pinananatili ang panloob na balanse, hindi na kailangang habulin ang kayamanan, kusang hinahanap sila nito. Ele palatandaan inay papasok inay dagyugto ng kayamanan. Bihirang ipahayag ng kayamanan ang pagdating nito ng malinaw. Sa halip, nagpapadala ito ng mga banayad na senyales, maliliit na pagbabago na unang nararamdaman sa emosyon bago pa man makita sa pananalapi. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pagbabago sa paraan ng pag-isip. Mas pinahahalagahan mo na ang katatagan kaysa pagmamadali. Nawawala ang dating tukso ng padalos-dalos na desisyon at unti-unting napapalitan ng linaw ang kalituhan. Kahit may mga hamon, hindi ka na nito inuubos tulad ng dati. Isa pang senyales ay ang hindi inaasahang pagkakahanay ng mga pangyayari. May mga pag-uusap na nangyayari sa tamang oras. Dumarating ang impormasyon eksakto kung kailan mo ito kailangan. Ang mga oportunidad ay maaaring hindi mukhang ingrande, ngunit ramdam mong may saysay ang mga ito. Nararamdaman mong mas mabigat na ngayon ang bawat pagpili. Na para bang mas mahalaga na ang tamang timing kaysa sa dami ng pagsisikap. Itinuturo ng Feng Shui na ang ganitong kamalayan ang hudyat ng pagsisimula ng daloy ng pananalapi. Mapapansin mo rin ang lumalakas na tiwala sa sarili. Humuhupa ang pagdududa. Lalong tumatalas ang intuisyon. Sa halip na pilitin ang resulta, para bang ginagabayan ka patungo rito. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito'y mga palatandaang nagiging matatag ang iyong enerhiya. Kapag naabot ang panloob na balanse, mas madali para sa kayamanan na manatili. Ang yugtong ito ay hindi na tungkol sa paghahabol ng pera, kundi sa pagiging handa na itong tanggapin. Huling mensahe, kapag natagpuan alin ang kayamanan. Ang kayamanan ay hindi karera, at hindi rin ito gantimpala para sa mga pinakamabilis magmadali. Ayon sa karunungan ng Feng Shui, dumarating ito kapag ang lakas, pasensya, at tamang pagkakahanay ay tuluyang nagtagpo. Ang 4 na zodiac signs na ibinahagi sa kwentong ito ay hindi naging maswerte ng nagkataon lamang. Ang kanilang mga paglalakbay, tahimik na pagsusumikap, estratehikong pag-isip, katatagan, at likas na daloy ang naghanda sa kanila upang humawak ng kasaganaan ng walang takot. Ang tila biglaang biyaya ay kadalasan anino lamang ng mga taong ginugol sa paghahanda ng sarili. Kung nakita mo ang sarili mo sa alinmang bahagi ng kwentong ito, magtiwala ka na walang nasayang. Bawat pagkaantala ay may dalang layunin. Bawat pagsubok ay humubog ng katatagan. Hindi laging kumakatok ng malakas ang kayamanan, minsan, naghihintay lang itong mapansin mo na matagal na pala itong naroon. Kapag tumigil ka sa pagdududa sa sarili mong timing at sinimulan mong igalang ang sarili mong landas, ang kasaganaan ay hindi na magmumukhang himala, kundi isang natural na pagpapatuloy ng kung sino ka na ngayon.